Psychological First Aid, Training for Field Responders. The Listen Action Principle. Pagkatapos natin maisagawa ang look, siguro iniisip mo kung saan ka pupunta at sinong iyong bibigyan ng PFA. Pero paano mo ba uumpisahan ang iyong pakikipag-usap? Simulan mo ito sa pamamagitan ng pagpapakilala sa iyong sarili at kung saan ang iyong affiliation. Ito ay para makilala ka ng mga taong apektado ng sakuna at hindi sila matakot sa iyo. Ang pagbibigay ng iyong pangalan ay makakatulong na maging mas kampante sila sa pagkikipag-usap sa iyo. Always approach people respectfully, according to their culture, and ask if you can provide help. Hello po, ako po si... Galing po ako sa... Maari ko po ba kayong makausap? Nais ko lang po sana malaman kung paano kita pwedeng matulungan. Ito ay isa lamang sa mga paraan ng pagpapakilala. Kung sa simula pa lang ay nakita mo na siya na distressed, mainam na humanap muna kayo ng isang lugar na tahimik para makapag-usap ng maayos. Minsan, parang ang obvious lang naman kung anong mga kailangan nila. Pero, importante na tatanungin mo pa rin sila kung ano ang pangangailangan nila at kung ano ang mga concerns nila. Importante na sa kanila mismo manggaling. Huwag tayo mag-assume o magdesisyon para sa kanila. Sa pagtatanong, mas maiintindihan natin ang kanilang sitwasyon at matutulungan natin sila sa paraan na gusto nila na matulungan sila. Para makapagbigay ng emotional support at matulungan sila na kumalma, samahan natin sila at pakinggan sila kung sakali gusto nila magbahagi o mag-share ng kanilang mga karanasan o mga nararamdaman. Pero, tandaan na hindi natin sila pipilitin na gawin ito. Pag nag-share sila, importante na handa tayo na makinig. Kung distressed sila, huwag silang iiwan. May mga epektibong paraan upang mapakalma ang isang tao. Maaari mo rin silang tanungin, kung ikaw po ang tutulong sa iba na kumalma, paano mo po sila papakalmahin? Pwede kasi na kung anong sagot nila rito ay yun din yung epektibong paraan na makakapagpakalma sa kanila. Tandaan lang na sa ating pakikipag-usap, gumagamit tayo ng malumanay at kalmadong boses. I-maintain natin ang eye contact at i-reassure natin sila na sila ay ligtas ngayon at andito tayo para tumulong. Huwag natin sila bibigyan ng mga false hopes. Yung totoo lang at yun ay safe siya sa ngayon at andito tayo para sa kanya. Kapag hirap ang kausap natin na kumalma at parang overwhelming na ang kanyang distress, turuan natin sila ng grounding exercise. Ito ay isang uri ng mindfulness technique. Tandaan lamang na ang grounding ay ginagawa para mapakalma ang isang tao pero hindi nito kayang mapaalis o mawala ang anumang negatibong emosyong kanyang nararamdaman. Hindi iyon ang layunin ng grounding. Hindi natin kayang palayasin ng basta-basta ang ating mga emosyon. Pero sa grounding, magagawa natin na mabawasan ang impact nito sa atin. Ganon din ang layunin natin sa ating kausap. Natural lang ang matakot, magalit o anumang emosyon ang kanilang nararamdaman. Kailangan lang natin masiguro na hindi siya malulunod nito. Sa grounding, tuturuan natin ang ating kausap na pansinin ang kanyang sarili, ang kanyang paligid at ang kanyang paghinga. Pwede mo ito gawin sa ganitong paraan. First, ask them to take a couple of deep, gentle breaths. Then, ask them to notice around 5 non-distressing things that they see. Ask them to take a couple of deep, gentle breaths again. Then, ask them to notice around 5 non-distressing things that they hear. Ask them to take a couple of deep, gentle breaths again. Then, ask them to notice around 5 non-distressing things that they feel with their touch. Sa pamamagitan ng grounding, mapapanatili natin sila sa present o sa here and now at mas madali natin silang makakausap. In talking with people affected by disasters, just remember the following good and ethical things you can say and do. Try to find a quiet place to talk and minimize distractions. Stay near the person but keep an appropriate distance depending on their age, gender, and culture. Let them know you hear them by giving verbal nods like, Be patient and calm. Provide factual information if you have it. Be honest about what you know and you don't know.
Give information in a way the person can understand. Just keep it simple. Acknowledge how they're feeling and any losses or important events they share with you, such as the loss of a home or death of a loved one. Respect their privacy. Keep the person's story confidential, especially when they disclose very private events. Acknowledge the person's strengths and how they have helped themselves. Take note also of the things that we should not do or say. Don't pressure someone to tell their story. Don't interrupt or rush someone's story. Don't give opinions of the person's situation. Just listen. Don't touch the person if you're not sure if it's appropriate to do so. Don't judge what they have or haven't done or how they're feeling. Don't say, "You shouldn't feel that way. Dapat hindi ka nakakaranas ng ganyan." O, "Pasalamat ka nga na buhay ka." Don't make up things you don't know. Don't use too technical terms. Don't tell them someone else's story. Don't talk about your own troubles. Don't give false promises or false reassurances. Don't feel you have to try to solve all the person's problems for them. Don't take away the person's strength and sense of being able to take care of themselves.